Alright mga amigos, ang nakatakdang first bid sana kahapon para sa bakbakang Lucas Buddy at Floyd Schofield. Kinansela na nga po dahil sa wakas nagkasundo na ang magkabilang kampo para paglabanan ng bakanteng WBA World Lightweight title. Si Schofield ang number 1 contender, may kartadang 19-0 with 13 knockouts, habang si Buddy naman ang number 2, may kartadang 20-0 with 15 knockouts. Kanilang paglalabanan ang nabakanting titulo na dating pagmamay-ari ni Gervonta Tank Davis. At ang kanilang sagupaan ay sinasabing magaganap nga daw po sa October 10, 2026 sa Las Vegas. Ito po yung mismong sinabi ng manager ni Schofield na si Michael Miller. The fight will take place on October 10 and we are 99% sure it will be in Las Vegas. We are thankful for the opportunity to fight for a title. It's something we've been waiting on for years. Samantala sa iba pang balita, matapos ang impresibong panalo ng ating kababayan na si Charlie Suarez nitong nakaraang buwan ng Hulyo kontra Manuel Avila, kung saan nanalo nga po siya sa pamamagitan ng first round knockout, tila mailap pa rin ang kanyang inaasam-asam na rematch kay Emmanuel Baquero Navarrete. Sapagkat ayon sa ating trusted source mga amigos, kasado na daw kasi ang unification ni na Unified World Junior Lightweight Champion Emmanuel Baquero Navarrete at WBC World Junior Lightweight Champion O'Shaquie Foster sa darating na October 24 sa San Antonio, Texas. Mas malaking laban po kasi mga amigos ang Foster versus Navarrete kumpara sa Navarrete versus Suarez. Pero tingnan natin ang magagawa ng maimpluwensyang promoter ni Suarez na si Samson Lukowicz sa ganitong klaseng sitwasyon. Sa kabilang banda, binasura naman po ng Nevada State Athletic Commission o NSAC ang apela ng kampo ni Edwin Lagranada de los Santos. Nais pong ipabago ng kampo ni de los Santos ang second round knockout loss na sinapit niya sa kamay ni Jose El Rayo Valenzuela sa kanilang naging laban nitong June 28. Reklamo ng kampo ni de los Santos kahit bagsak na raw po kasi si Edwin sumuntok pa si El Rayo. Ito daw po ang naging dahilan kaya't hindi na raw po nakatayo pa si Edwin de los Santos bago pa matapos ang 10 bilang ni referee Thomas Taylor. Pero buwelta nga po ng NSAC sa apela ng kampo ni de los Santos. Referee ang may solong kapangyarihan at huling desisyon para magtukoy kung merong ginawang foul ang isang boksingero. At sa pagkakataong ito nga po, ayon sa referee, ang huling tumamang suntok ni Valenzuela kay de los Santos ay mahina at hindi itinuturing intentional foul. Kumbaga mga amigos, tumpalan daw po sa kanang suntok ni Valenzuela, tapos na raw po si de los Santos. Hindi daw po yung huling suntok ang tumapos. Kaya naman ang reklamo ng kampo ni de los Santos ay hindi na po pinaabot ng NSAC sa isang formal na hearing. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin